dito sa ating pag-aaral ay matutuklasan po natin ito. Okay? Minamahal, wag ang mabuti sapagkat umaagwan ng mabuti. Kaya, mabuti ang sinasabi ng lahat tungkol kay Demetrius at yan ay makikita sa kanyang magandang pag-ugali. Yan din ang aming patotoo at alam mo ito. Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, Ngunit hindi ko nabinigit sa sulat na ito. Inaasahan ko makikita tayo at pag-usap sa lalong madaling panahon. Sumatayo na ang gaya po ng ating mga ay mayroon po tayong itong ating paksa ay makita natin na isinulat ni Juan kay kanino? Personal na sinulat niya ito kanino? Kay Gaius, okay? At yan po ay si Gaius, siya yung pong nagpakita ng hospitality o yung magandang pagtanggap sa mga preacher or mga missionary noong araw. Tama? Yan po yung ating tinalakay. At nung nakarang linggo ay tinalakay naman natin sino? Si Diotrephes, okay? So, yan po yung makikita natin na, by the way, ito yung si Diotrephes ay was the man who refused to give hospitality. Siya naman yung pumipigil kung paano si Gaius ay nagpakita ng hospitality at sinasabihan ni Juan na ipagpatuloy mo yan no matter what the pressure. Galing kanino? Kay Diotrephes. Okay? At ngayong araw na ito, sa linggo na ito, ay ating tatalakayin naman ang patungkol kay Demetrius. Siya yung ikangay tinutukoy ni Juan na dapat tanggapin ni Gaius. Is the one who is to receive the hospitality. Okay? At makikita nga natin dito sa verse 11, ulitin natin, anong tawag ni Juan kay Demetrius? Beloved sa English, o minamahal. Kung titingnan niyo yan, sa verse 2, verse 5, at verse 11, makikita niyo tatlong beses in-address ni Juan si Gaius na beloved, minamahal. Okay? At ini-introduce nga niya, walang iba kundi sino? Si Demetrio. Ipapakilala niya. Okay? So yan po yung makikita natin. Sa verse 11 nga po, makita natin sabi niya, do not, beloved, verse 11, do not imitate what is evil, but what is good. Okay? Yun ang sinasabi ni Juan kay Gaius. Okay? Huwag mong gayahin, okay? Huwag mong tularan ang masama, sa halip ay tularan mo ang mabuti. Okay? Dahil sabi, the one who does good is of God. Ang gumagawa ng mabuti ay ay sa Diyos. At ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos o hindi kilala ang Diyos. Okay? So dito makita natin na si Demetrius, sabi nga dito, ay sa verse 11, ay tumanggap ng good testimony. Okay? Demetrius na yan ay nagbigay ng magandang patotoo o witness para sa kanya. Okay? So, ang ibig lang sabihin ni Juan, tanggapin mo si Demetrio. Okay? So, pinakikilala ni Juan kay Gaius, sino? Si Demetrius. Okay? So, at sabi niya, you need to do that. Okay? Dapat nating gawin yan. To the faithful men who goes out for the sake of the name. Okay? Dapat mong gawin yan. Yan ang kanyang dapat mong gawin. Kasi sinasabi po sa verse 7 and 8, ito po yung tinutukoy ni Juan, na itong mga taong ito na naglalakbay, okay, yung mga missionary o mga preacher, na walang iba, sino? Si Demetrius, okay? Siya yung naglalakbay sa sa pangalan ni Kristo. Okay?
Alam niyo po, makikita niyo na pag sinabi niyo pong nangangaral ka sa pangalan ni Kristo, kahit na po sila ikulong, kahit na po sila pagbawalan, magpapatuloy sila. Walang makakapigil sa kanila. Yan po ang mga nakikita natin kung titingnan natin sa history sa mga apostol. Kahit na po sila patayin, ipako sa krus, hatiin, hindi nila ipoforsake ang pangalan ni Kristo. At ang kagandahan po sa mga totoo, hindi po sila bayarin. Hindi po sila nanghihingi ng pera. Sabi, hindi sila tumatanggap ng anumang tulong sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Yung kasing iba, pag bayarin ka, tumatakbo ka na pag may panganib na. Tama? Dito, makikita natin hindi. Kaya, kung hindi sila tinutulungan, kung hindi sila nanghihingi sa mga hindi mananampalataya, sino dapat tumulong? Yung mga Kristiyano. Kaya sabi niya, dapat natin silang tulungan. Bakit? Kasi nagiging bahagi tayo sa pagpapalaganap ng katotohanan o ebanghelyo. Okay? Hindi ka man nangangaral, hindi ka man makaalis, may limitasyon ka, hindi ka pwedeng maging preacher, hindi ka pwedeng maging missionary, pero yung tumulong ka, patuloy mo sa bahay mo, pakainin mo, supplyan mo siya, at supportahan mo financially, magiging bahagi ka. Kung ano yung reward na ibibigay kay Demetrio sa mga preacher, yun din ang reward na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi niya, yun yung sinasabi ni Juan, na makikita natin na in spite, sa kabila na merong Diotrephes, may kontrabida doon sa loob ng church. Okay? Gawin mo ito. Okay? I want you to receive Demetrius kasi nangangaral siya dahil kay Kristo, sa pangalan ni Kristo. Okay? Kasi nga, kapag ginawa natin yon, if you will receive him, si Demetrio, you will not be imitating. Hindi mo gagayahin yung masamang ginagawa ni Diotrephes, na evil yun, kundi gagayahin mo kung ano yung mabuti. You will then give evidence. Yun ang magpapatunay that you are of God. Makikilala tayo sa pamagitan ng ating mga gawa. Di ba? Makikilala tayo sa mga bunga. Halimbawa yan. Anong puno yan? Ha? Chico. Bakit mo nalaman Chico? Kasi may bunga siyang Chico. Di ba? Okay? Yung kabila, mangga. So, ganoon din. Makita natin na si Demetrius, okay, maganda ang patutuon. Si Diotrephes, ano ginagawa niya? Hinahadlangan niya. Ayaw niyang tanggapin ang mga bisita o missionary, at kung sino pa yung tumatanggap, pinaalis niya. Okay? Kaya makita natin dito na sinasabi ni Juan, Beloved, minamahal ko. Okay? Do not imitate what is evil. Kasi hayagan na eh. Si Demetrius, okay, si Diotrephes ay hayagan na talaga, masama na yung ginagawa niya, sinisiraan niya na si Juan. Yung unang letter niya sa church, hindi binasa ni Diotrephes. Kaya sumulat uli si Juan kay Demetrio. Ngayon ang tanong, paano nangyari yun? Bakit napasingit yung do not imitate what is evil? Ano ba ibig sabihin yun? Ang ibig na sabihin ni Juan, do not follow. Huwag mong gayahin ang ginagawa ni Diotrephes. Okay? Siya sabi ni Juan, kay Gaius, huwag kang katulad ni Diotrephes. Maari siya na ma-impluensya sa church, pero huwag kang tumulad sa kanya. Si Demetrius is coming, dadating si Demetrius, yun ang asikasuhin mo, bigyan mo ng papuri. Naalala ko nung ako'y kabataan pa doon sa dating church, pag Pasko, yung mga mayayaman na mga elder doon, namimigay ng pera, 20-20, ganyan. So, siyempre ako, bata pa ako, no, yung mga tatanggap ako. Pero alam niyo, nangarap ako, pag ako nagtatrabaho, gusto ko rin ganoon. Gagayahin ko yun. Kaya nung nagkatrabaho na po ako, namigay naman ako, 5 pesos naman. 5 pesos lang, hindi naman 20-20. Pero at least, ginaya ko. Tama, no? At alam niyo ba, na
sa pamimigay ko pala ng 5 pesos noon, si Gigi, ate ni Teacher Seth, no? Ay nagkwento sa akin, noon pala, pumunta siya doon, wala siyang pamasahe. Nabigyan ko siya ng 5 pesos. Kinuwento niya sa akin yon. Kita niyo, no? Yung, kasi ko, no, small world, no? Tapos napapunta tayo dito sa bahay nila o sa lugar nila. Di ba? Pero yung kagandahan kasi na nagustuhan ko yun, yung namimigay ka, yun ang maganda. Okay? So by the way, balik tayo dito. Si Demetrius, okay, ay maaring member ng Ephesian Church na pupunta sa church na tinutuluyan o sinasambahan ni Gaius. Okay? So, ang gusto ni Juan kay Gaius na hindi siya ma-impluensyahan ni Diotrepes kung nando pa siya sa church. Kasi nga, ano ugali ni Diotrepes? Ang lahat ng tumatanggap ng mga missionary, ano ginagawa? Pinapaalis. Kaya hindi natin alam kung napaalis na ba si Gaius sa church o hindi pa, o maaaring bumalik siya. Okay? Kaya sinulatan niya si Gaius, okay? Na tanggapin si Demetrius kasi pupunta sa church. Okay? So hindi natin alam, hindi naman specifically na sinabi na wala na ba si Gaius sa church o bumalik na siya sa church. Hindi natin alam yung detalye. Okay? So, pero ang bottom line na makikita natin dito, ang gusto ni Juan kay Gaius, huwag mong gayahin ang masama. Kaya, do not miyumay. Okay, sa Greek po yun. Ibig sabihin yun, do not become a mimic of what is evil. Huwag mong imodelo o gayahin, kundi just do what is good. Okay? Alam niyo, ang tao kasi, everybody follows somebody. Tama po ba ako? Kayo mga bata kayo, di ba? Meron kayong ginagaya. At yun yung ba napansin? May mga anak kayo, parehas kayo lumakad. Kami, si Jet, pareho kami lakad yan eh. Uslepwet namin. Tama? At hindi lang yun. Dahil anak mo nga, no? Siyempre, nagagaya ka lagi. Sa church, o kaya kahit mahilig kayo sa basketball, di ba? Ako si Jordan, ako si ganito, di ba? Marami tayong ginagaya. Ang tanong, yung bang ginagaya nyo ba ay mabuti? O masama? Pansinin nyo kung ano yung kalokohan, no? Dahil ginagawa na. Binuli ka, tinuktukan ka. Bakit mo rin? Tutuktukan mo, tama ba ako? Yun ang masama dito. Kaya paalala ni Juan kay Gaius. Kung meron kang gagayahin, huwag mong gayahin sino? Diotrepes. Kasi evil ang kanyang ginagawa. Nasa church siya, ma-impluensya siya. Ay, mayaman siya, ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan. Pero huwag mong gayahin siya. Okay? Pinakailangan gayahin mo yung mabuti. Daigin mo ng kabutihan ang kasamaan. Yan ang sabi sa Bible, di ba? Okay? Kasi sabi nga doon sa verse 11, the one who does good is of God. Kapag ginagaya mo, bagamat sabihin natin, mas daig, sabihin natin, kung sa labas, ito kasi ginagawa, panay kalukuhan, panay biruan, panay kabastusan. Tapos pag ikaw nagsasalita ng kabutihan, Biblia ka naman, baka banal ka naman. Ayaw na natin, di ba? Minsan tinutokso tayo. No, patuloy natin. Okay? Kasi kapag mabuti ang pinapakita mo, yun ay nagpapatunay na nasa Diyos ka. Ako po'y naglalaro ng tennis. Marami dyan mga mayaman, mga influencer. Okay? Mahilig po sila, magkukwento ka, seryoso ka. Sila, lolokohin ka lang. Pero isa pong bagay na pinapakita ko sa lahat, kapag nasira yung lababo nila, tubig nila, kuryente nila, interesado ako. Sila hindi. Marunong sila, wala silang panahon. Seryoso ako, tapos sisingitan nila ng kalokohan. Tapos one time, hindi lang mga tungkol na sa Biblia, pinag-uusapan namin. Natutuwa lang naman ako na sinasabi na, Pastor, mas magaling ka magpaliwanag kaysa doon sa isa. Di ko natutukoy ko sino yung ibang kasama kong mga pastor din, tawag nila. Okay?
So makikita yung kaibahan mo at saka yung pagmamalasakit mo. Hindi ka lang sasabihin mo ikay pastor, gagamitin mo yung title mo kagaya ni Demetrius, di ba? At Diotrephes, sorry. Spiritual leader daw siya, pero yung pinapakita naman niya ay hindi maganda. Yung gumagawa ng kabutihan, hindi niya nga ginagawa, that is foolishness. Yung hindi mo na ginagawa, pipigilin pa yung gumagawa ng kabutihan. Kalokohan yun. Kaya ang sabi ni Juan, Gaius, aking minamahal, huwag mong gayahin si Diotrephes. Kaya mga bata, nakikiusap ako sa inyo, huwag yung gayahin yung gumagawa ng masama. Kahit sila'y popular. Di ba? May isa, sikat na sikat. Sino yung mga nambubuli? Yung mga sikat, di ba? Kaya naman tayo. Yeah. Sama naman tayo doon. Kung ano ginagawa ng mambubuli, gano'n din tayo. Nambubuli rin tayo. Wow. So, yan po yung makikita natin sa 1 John din. No? Na binabanggit po dyan na yung distinction between the true Christians and the false Christian. At ito nga po ay makita natin yung tinatawag na moral test. Tama? Ang sabi po sa moral test, makita natin, the person who does good is of God. Pag nakakakitaan ka ng kabutihan sa buhay mo, okay, ikay sa Diyos. At ang tao na gumagawa ng evil, sabi, sa Diyos ba yun? Hindi. Maliwanag? Pero sila nasa loob ng church. Okay? Kaya hindi po pwede sinasabi mo lang, nakikita yan. Kaya yung sinasabi ni James, sinasabi mo may faith ka, patunayan mo. Ang tinutukoy dito yung faith mo, hindi yung salvation mo. Sinasabi mo may salvation ka, hindi ko naman makita. Yan yung tinatawag na moral test, yung doctrinal test, yung talagang faith mo sa Diyos. Totoo ba? Paano malalaman yun? Nakikita. The person who does righteousness, yung matuwid, is of God. The person who sin is not of God. Yung nagpapatuloy sa kasalanan. By the way, yung righteousness, yung katuwiran ng Diyos, yung perfection ng Diyos, it's our desire. Hindi man tayo talagang perfecto, pag nagkasala ka, itong kaibahan eh. Sa nagkasala ko, nagalit ka, hindi ka natuwa. Masama loob mo sa nangyari. Nadala ka ng damdamin mo, nagalit ka, nainis ka, pero hindi ka natuwa. Yun po yung sinasabing righteousness. Hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. At saka yung righteousness, sabi siya, ang kaibahan ng righteousness sa good, meron kang good, pero minsan bias. Pag anak mo, okay lang. Manloko, mambuli. Pero pag iba, hindi. Ang righteousness matuwid. Tatas, walang kinikilingan. Dati yun? Yan ang talagang Kristiyano. Hindi sabi, kamag-anak ko yan, kapatid ko yan, asawa ko yan, papaborang ko. Diba, minsan? So, to do good is an evidence. Ito'y ebidensya, katunayan na meron kang divine birth, ipinanganak ka ng Diyos. For you're ordained unto good works. Yan po yung sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 10. Bagamat sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 8, tayo naligtas by grace. It is not by works. It's through faith. Okay? Pero sinabi sa verse 10, tayo ay inordained nung pamanguna para gumawa ng kabutihan, maging ebidensya na tayo talagang pinili ng Diyos. Tama? Ebidensya yan. Katunayan. So, ang ibig lang sabihin ni Juan kay Gaius, so imitate those who do good. Bagamat ma-influensya nga sabi si Diotrephes sa church, sumusunod yung iba, pero wag mong gawin. Yan ang tanong, kagaya sinabi ko sa inyo. Si Diotrephes ba ay Kristiyano? Sabi ni John MacArthur, sabi niya, well, nakakalungkot man sabihin, kaduda-duda na si Diotrephes ay isang Kristiyano. Okay? Sapagkat hindi lang po
Noong panahon ni Juan o ni Gaius, makikita natin ang isang katulad ni Diotrephes. Marami po hanggang sa kasalukuyan, kagaya ng sabi ko sa inyo, naranasan ko yan, na maraming sa church ngayon ay pinangungunahan ng Diotrephes-like personality. Kiniklaim nila na sila'y Kristiyano, kiniklaim nila na silang mga spiritual leader, pero ang katotohanan, hindi naman talaga sila Kristiyano. Kasi, bakit? All because they do evil to the servant of God. Dahil masama sila sa lingkod ng Panginoon. Ayon nga sa kwento at naranasan namin noon na yung mga pastor, dinuduro ng mga Diotrephes. Pinasusunod ng mga Diotrephes. Mga alagad ng Diyos yun. Kung duruin nila, pinasusunod nila. That's evil. Walang paggalang sa mga lingkod ng Panginoon. At anong gusto pa nila? They live, nabubuhay sila to elevate themselves. Itinataas nila ang kailang sarili. They have not seen God. Ano sabi ng Bible? Ang ibig lang sabihin yun, they do not know God. Hindi nila talaga kilala ang Diyos. Sad to say, nasa loob sila ng church. Makapangyarihan, itinataas nila ang sarili nila. At karamihan dyan ay yung mga mayayaman, galing sa mga mayayamang angkat. Hindi naman lahat. Okay? Pero malimit yan, nakikita natin. At nasiyahan ko yan po. Okay? So, again, sabi nga natin dito, si John ay sumusulat ng napakagandang letter na ito, beautiful little letter, to his beloved friend Gaius, whom he called beloved repeatedly. Okay, sabi sa inyo, ilang beses tinawag ni John si Gaius na beloved sa verse 2, sa verse 5, and verse 11. Mahal niya si Gaius. Okay? Kasi si Gaius, mahal niya ang katotohanan. Kapag parehas kayo, nagmamahalan kayo. Okay? Kaya, sinasabi ni Juan na embrace mo yung mga traveling missionary, yung mga traveling preacher ng mga katotohanan for the sake para mapalaganap ang mabuting balita. At huwag kang ma-intimidate. Okay? Kahit mayaman yan, si Diotrephes na yan. Okay? At gusto niyang maging sikat. At gusto niyang hadlangan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Magpatuloy ka. Personally, sabi nga sa inyo, naranasan ko po yan. Hindi po natin naging Panginoon yung mga mayayaman, mga Diotrephes-like personality. Tayo po yung nagmamahal sa katotohanan at yun lang po ang ating naising sundin. Okay? So, ang primary purpose ni John sa kanyang pagsulat? Ang primary purpose po ng pagsulat ni John, okay, ay para dalhin ni Diotrephes, okay, yung sulat niya sa area ng church ni Gaius. Okay? So, ibig lang sabihin, makikita natin dito, dala-dala ni Demetrius yung sulat ni Juan. Okay? Hawak-hawak niya. Okay? So, sinasabi niya sa verse 12, Demetrius, say John, in verse 12, has received a good testimony you receive this man. Maganda ang patotoo ni Demetrius. Diba, minsan, magdududa tayo. Totoo ba to? O baka bogus? Dadala ng letter. Ay, ako yung pinadala ni Juan. Okay? Maniniwala ka baka agad? O baka naman maraming nagpapanggap kagaya ng sa chapter 2, naalala nyo? Yung sunulat ni Juan sa babae. Tumatanggap siya ng mga bulaan. Peke na pala yun. Pero ito hindi peke. Sabi ni Juan. Okay? Tanggapin mo ito. Di ba sabi ni Juan sa chapter 2, sa 2 John, verse 10, huwag mong tanggapin, ni batiin man ang mga nagtuturo ng hindi katulad ng itinuturo namin sa di ba? Negative, wag. Pero ito naman, positive, tanggapin mo. Okay? Kasi bakit? Kasi ito yung tinutukoy sa verse 7. Sabi, sila yung mga naglalakbay sa pangalan ni Kristo. Hindi sila peke. Ano bakit? Hindi sila nangihingi ng pera. Yung mga peke, lagi nangihingi pera mo ang pera yun. Kaya dapat natin silang tulungan. Saka yan? Di ba napag-aralan natin yan? Sila yun. Okay?
So, saan makita natin? Tingnan natin yung pangalan ni Demetrius. Si Demetrius naman ay galing sa pangalan niya yung root word Demeter. Okay? Ang ibig sabihin, the goddess of the field and crops. So, isang uri ng pangalan ng isang mga hintil yan. At pansinin natin, sa Old Testament, para mapatunayan, totoo yung sinasabi mo, kinakailangan meron ilang witness? Two or three. Dalawa okay na. Pag tatlo, lalong okay. Di ba? Ayan, makikita natin yan. Sabi dito, sa Deuteronomy chapter 17, verse 6. Kaya huwag kayo basta-basta maniniwala sa isa lang nagsasabi. Nagkasabuatan yun. At least meron dalawa man lang kolaborasyon hanggang tatlo. Sabi niya, ang hatol ng kamatayan na igagawad kung may dalawa o tatlong saksi na nagpapatotoo. Hindi sapat ang isang saksi. Kaya kapag may nakasabwat kasi yun, pag sinabi sabi mo, maniniwala yun. Pagkagat kayo maniniwala. At least meron dalawang magsasabi o magpapatunay. Di ba? Ngayon, sabi pa sa verse 15 ng Deuteronomy 9:15, sabi, hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang mahatulang nagkasala ang isang tao. Kailangan ng patotoo ng ng dalawa o tatlo. Okay. Ngayon, yun ang requirement. Para maniwala si Gaius, kinakailangan merong tatlong witness. Okay? Tingnan natin kung ano yung ginamit ni Juan. Okay, notice natin yung tatlong witness na kay Demetrius sa verse 12. Una, the first witness, sabi niya, he received a good testimony first from everyone. Para maniwala si Gaius na si Demetrius ay mabuting tao, sabi, mayroon siyang magandang pakitungo o patotoo mula sa everybody. Wow. Meron ba kayong kakilalang ganoon? Na bawat kilala, yung boss, si Kim. Mabanggit lang pangalan, kilala namin yan. Maiging tao yan. Wow. Kakaiba yun, di ba? Sabi niya, sa Greek word, sabi, from everyone, upo, phantom, all. Pag nabanggit yung pangalan na yun, yung testimony, yung patotoo, yung sinasabi ng maraming tao kay Demetrius in the past, yung nakaraan is valid in the present. Meron kasing iba, okay siya nung bata pa, ngayon di na, nagbago na isip niya, sira na utok-tok niya. Maiging tao yan, nung bata yan, okay yan eh. Parkada ko yan, kumpare ko yan. Ngayon wala na, sira na ulo. Pero makikita natin kay Demetrius, he has received an ongoing, patuloy, and continually good testimony from everyone. Para tanggapin siya ni Gaius. Pangalawa na testimony, witness. Makita, di ba? Sabi sa inyo, tatlo. Di ba? Kaya makikita natin na si John ay sinusunod din yung prinsipyo ng Bible, di ba? So, pangalawa, sabi dito, second witness. And from the truth itself. Ano ibig ko sabihin noon? That is to say, you can measure him by his doctrine. Yung mga doktrina niya, yung alam niya na doktrina niya. Okay? So, tayo rin, mamimeasure yung ating buhay sa magitan ng katotohanang ipinaniniwalaan natin at ipinamumuhay natin. Kasi he is loyal to the truth. And again, makita natin, it is an ongoing thing. Merong iba kasi, tama nung umpisa, bandang huli, nagbago. Naglumipat. Ang pinaglipatan pa, mali pa. Samantala, okay, si Demetrius, makita natin, tama yung katotohanan niya. In-embrace niya, tapat siya sa katotohanan. So yung katotohanan na talagang sinasabi niya, yung katotohanan na kanyang ipinapangaral, ay nakikita sa kanyang buhay at ipinamumuhay niya. Tama? So it is self-evident and always has been. Nakikita sa buhay niya. Okay? Dalawa na. Okay na sana, no? Dalawa na, no? Hindi. Ginawa pa ni Juan, tatlo. Kasi mas matibay, no? Hindi lang dalawa, kundi pangatlo. Ano yung pangatlo?
The third witness, sabi sa verse 12, he says, and we also bear witness. Kami, ako na apostol. Sabi ni John, we bear witness. Siya yung we continue to bear witness. Patuloy, ako nagbabouch. Maniwala ka. So, tingnan natin, yung pinaka-summary, makita natin. Sabi niya kay Gaius, kung meron kang pagdududa o question, okay, tungkol kay Demetrius, ang sabi niya, everybody will testify, magpapatotoo sa kanyang character and his faithfulness. Pangalawa, yung katotohanan ay magpapatotoo sa kanyang character and faithfulness. He can be measured against it. Pwede mong ikumpira. Yung bang sinasabi niya ay nakikita mo sa buhay niya? Kitang-kita. Totoo. At yung pangatlo, sinasabi niya, we also, ako bilang apostol, nagpapatotoo sa iyo na alam mo ang sinasabi ko ay totoo. Pwede mo kong pagkatiwalaan. Ito yun, napakaganda nun, di ba? Kung ikaw yun si Demetrius, sabihan ka ng tatlong bagay na yan. Wow! What can we learn sa prinsipyo na ito? Paano natin malalaman? Sabi nga you can trust me. Okay. Paano natin malalaman ang worth ng tao? Kayo. This is a good lesson na makikita natin. Ano ba halaga nyo? Tingnan nyo yung halaga nyo. Paano malalaman ang halaga ng isang tao o value nyo? Okay? Worth nyo. Una, what does everyone says about him? Ano sinasabi ng tao sa inyo? Tanungin nyo sarili nyo. Tanungin nyo kapitbahay nyo. Tanungin nyo mga kaklase. Ano sabi mo sa akin? So, dapat maging hamon po ito sa atin. Pangalawa, how does his life match up with the scripture? Tingnan nyo yung buhay ninyo. Yung bang sinasabi ng Biblia, nakikita sa inyo? O taliwas yung klase ng buhay nyo sa sinasabi ng Bible? O yung sinasabi ninyo, hindi nyo naman nakikita sa buhay nyo. Sinasabi mong Kristiyano ka, pero wala kang pagpapahalaga sa Diyos. Parang hindi tugma. By the way, since ating gugunitain ang banal na hapunan, ang sinisimbolo po niyan ay yung kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Yung osya o yung tinapay, simbolo ng kanyang katawan, at yung juice, okay, ay sinisimbolo saan? Sa dugo ng Panginoon. Okay? Kailangan ng may dugo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Sabi sa Bible yan. At alam natin na ipinugutos ng Panginoon noon sa mga Hudyo na every Saturday magpapahinga. Pero nung nabuhay na maguli ang Panginoon, ang mga alagad ay nagkatipon-tipon mag-worship every Sunday. Bakit? Para pahalagahan yung ginawa ng Panginoon. Kayo, bakit nyo ginugunita birthday ninyo? Anniversary nyo? Bakit? Ha? Kinakalimutan nyo ba yon? Kasi mahalaga, tama. May halaga. May significance yun sa atin. So, kung ikaw ay totoong Kristiyano at talagang makahulugan ang ginawa ni Kristo sa buhay mo, kakalimutan mo ba yan every Sunday? Kaya po hanggang ngayon, nagpapatuloy na sumasamba ang mga mananampalataya, hindi nila kinalimutan yan. Kasi yun ang bili ng Panginoon. Tama? Nung nabuhay na maguli ang Panginoon, umakyat siya sa langit, yung ascension, pinag-aralan po namin para sa hindi umattend nung last Wednesday. Nung umakyat po si Jesus Christ sa langit, siya po'y sinamba ng anghel. Karapat-dapat kasi siyang sambahin at luwalhatiin. Bakit? Kasi kinumpleto ni Jesus Christ yung ipinagagawa sa kanya.
nasatisfy po ang Diyos, nagustuhan ng Diyos Ama ang ginawang sakripisyo ni Yesu Kristo. Kaya pagdating sa langit, tinamba po siya. Ano? Kung talagang may benepisyo, may epekto ang ginawa ni Kristo sa buhay mo, ano dapat mong gawin? Sambahin mo siya. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, ang buhay mo ba nakikita, sinasabi mong Kristiyano, pero hindi tumutugma sa Biblia ang buhay mo. Yan po ang ibig ko sabihin niya. Kaya kung talagang totoo kang Kristiyano, huwag mo sabihin, pag my time lang ako. Mali po yun. Kasi hanggang ngayon, si Jesus Christ nakaupo sa kanan ng trono ng Ama. Anong ginagawa niya? He keep on praying for you. Kung titigil ang Diyos sa kanyang pananalangin sa iyo, baka mapahama ka. Sino ang nagko-control ng universe? Yung pag-ikot ng mga planeta, bakit hindi sila nag-uumpugan? Ang Diyos. Ano yan? Sana po makita natin kung sinasabi natin Kristiyano tayo, ang buhay natin ay tumutugma sa sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Pangatlo, ano ang sinasabi ng mga Christian leader tungkol sa iyo? Kasi maaari, ma-impluwensya ka, marami kang kaibigan. Pero ang klase ng pamumuhay mo ay ayon sa takbo ng mundo na ito. Tama? Pero hindi ayon sa sinasabi ng Bible o even ng mga Christian leader mo. Wala. Taliwas na. Okay, asensado nga yan. Sikat yan. Maraming kaibigan yan. Di ba? Lagi nagpapainom. Sikat eh. Di ba? Marami kang kaibigan. Maganda nga reputasyon mo. Pero ang tanong, tama ba ang buhay mo sa sinasabi ng Bible? Ano sinasabi ng pastor mo? Ano sinasabi ng Espiritu? Wala na. Hindi na po nakikita namin sa church yan. Pero sasabihin na, oh, sikat yan. Yumaman na. Masenso. Tama? So sa tatlong paraan na ito, makikita natin, paano mo, ikaw sa sarili mo, yung halaga mo sa harapan ng Diyos. Maaring mayaman ka sa daigdig na ito, pero salat ka sa harapan ng Diyos. Napakasabi nga ni John MacArthur, napakasarap daw na magbasa ng Biblia, mag-aral ng Biblia, ng salita ng Diyos, doon mo malalaman na yung katayo mo sa harapan ng Diyos. Hindi ka salat. Mayaman ka sa spiritual. Pero ang mundo ay naghahangad ng kayamanan ng mundo nito. Okay? Tanda natin, dito po matatapos yung lessons about hospitality na tinatalakay natin. Kaya makita natin dito, magbalik-aral tayo sa niya, ang katotohanan ay dapat ipangaral, i-spread natin. Kaya nais nating tanggapin yung mga missionary, preacher, para magpatuloy sila. Pangalawa, if it's going to be spread, okay, dapat ang church ay dapat suportahan natin yung mga preachers of the truth and the missionary. Responsibilidad natin sila. Kasi hindi sila aasa sa mga tao. And sad to say, mali yung mga ginagawa ng iba sa mga bus, sa mga kalye, nanghihingi po sila. Mali po yun. Okay? And then, pangatlo, we need to embrace them when they're faithful to the truth. Talagang yayakapin natin sila, tatangkilikin natin sila, susuportahan natin sila. Tama? Huwag tayong gumaya kay Diotrepes na ayaw nang tumanggap. Yung pang tumatanggap, pinipigilan pa niya. Liwanag? So, huwag tayong gumaya kay Diotrepes because tumulat tayo kay Gaius. Okay? Tandaan natin, yung mga missionary niyan, okay, ay hindi sila threat to our positions or power and preeminence. By the way, ito po yung dahilan kung bakit yung mga Diotrepes-like personality, kapag hindi nila makokontrol yung mga pastor o mga missionary, threat sa kanila yan. Kaya pipili sila ng susunod-sunod sa kanila. Nakita ko rin po yan. Naranasan ko yan. Okay? So,
if you're going to follow example, kung meron po tayong gagayahin, okay, may it be an example of one na nagsasacrificially love, not one who seeks to be preeminent, lest we betray the fact that we may not know God at all. Mga kabataan, kung meron kayong gagayahin sa church, meron kayong inahay na gayahin, paglaki ninyo, dapat ang gayahin nyo yung mga nagsasakripisyo. Pag sinabi pong natin nagsasakripisyo, decisively. Pag sinabi natin agape love, sakripisyo, nagsasakripisyo yan, yung para na sa kanya, ibibigay pa sa iba, may decision siya. Pinasya niya yun. Kahit mahirapan siya. Kagaya ni Gaius, di ba? Maaring pinatalsik na siya ni Demetrius, ay ni Diotrephes, tama? Kasi nga, yun ang trabaho, yun ang ginagawa ni Diotrephes, di ba? Pigilin yung dumadating, tapos yung tumatanggap pa, pinaalis sa church. Huwag natin gayahin yun. Okay? Bagkos, gayahin natin si Gaius, sakripisyo. Di ba lang kung matanggal yun? Okay? Basta yung tungkulin ko na tumulong sa mga missionary, mga pastor, mga preacher, gagawin ko. At hindi ko gagayahin yung makapangyarihan o nagmamataas. Kasi yung mga taong yun, nagpapatunay lang na hindi sila totoong mananampalataya. Maliwanag po ba? Okay. So I hope na makita natin yung mga lessons natin sa ating pag-aaral. Ngayon meron pang mga closing na mga salita si Juan na makikita natin na parehang-pareho sa sinulat niya sa 2 John. At ano yung mga talatang iyon? At makikita natin, may lesson din yan. Sabi niya, marami pa akong dapat isulat sa iyo. I'm not willing to write them to you with pen and ink. Gusto ko pa sanang sumulat sa iyo o i-text sa iyo. Wala pa namang messenger o chat sa iyo. Pero mas gusto ko yung face-to-face. Di ba? Tayo, minsan, nung pandemya, ano lang tayo, online, di ba? Pero mas gusto ni Juan na face-to-face. Sa ibang translation po dyan, ay makita din natin yan sa 2 John, di ba? Sabi niya doon sa babae, having many things to write to you, I do not want to do it with paper and ink exactly the same. Parehong-pareho. Okay? Maliwanag? Pareho-pareho. Kaya sabi sa verse 14, sabi niya, I hope to see you shortly. I want to come and see you. Gusto kong makarating dyan. Okay? Ganon din po ang sinabi niya sa second epistle. I hope to come to you and speak to you face to face. Para that your joy may be made full. Masayahan ka. Iba yung talagang nakikita ka face to face. Ang ibig po na sabihin noon, sa actual, sa Greek, means mouth to mouth. Hindi po yung mouth to mouth, resistation. Okay? Ibig po sabihin, face to face. Talagang kikita kayo, mukha sa mukha. Okay? Tayo kasi nga, sa mga Zoom, Viber, mga gano'n, di ba? Nakakatuwa na kahit malayo nakita, pero iba po yung magkita kayo face to face. So kung ako tatanungin nyo, mga pastor, gusto ko kayo face to face, nandito rin. Hindi yung espiritu nyo na lang. Baka dyan sa unahan, maraming espiritu. Para bang nakakapustrate po para sa aming mga pastor na panay espiritu ang nasa harapan ko. Gusto ni John na face to face. Ito yun? Kaya dinidiscourage sa natin yung mga online. Okay? Kung may pagkakataon kayo na pumunta sa church face to face, mouth to mouth. Yung pong ibig sabihin niya. And then lastly, sinasabi pa niya, peace be to you. Okay? Of course, hindi lang kay Gaius na magkaroon siya ng kapayapaan sa kabila ng makikita natin. Di ba? May tao kasing binabawalan siya. Gumagawa siya ng kabutihan, pero hinahadlangan siya. Tama? Yun po ang kapayapaan. Hindi po absence of trouble. May kaguluhan. Medyo tropes. Tama, medyo tropes sa church na yun. Pero ang wish din ni Juan kay Gaius, peace be to you, maging sa buong kongregasyon. Di ba? Nakita niyo? Yun ang wish
ni Juan. Magkaroon kayo ng kaayusan, kapayapaan. And then, pangatlo, ang makita sa susunod, ang sabi niya, the friends greet you. Okay? Ano ibig po sabihin nito? Yung intimacy. Okay? Yung pagiging closeness po. May mga kaibigan sila. Ang ibig po sabihin niyan, si Gaius at saka si Juan, ay meron silang mga mutual friends na kilala niya. Bakit? Paano natin nalaman? Sabi niya, greet the friends by name. Batiin mo si Ginoon, ha? Binabanggit pa yung pangalan by name. Natutuwa ako kay Ninong Ed. By the way, nag-birthday po siya noong November 8, okay? 92 na po siya. Makakatuwa siya. Yung babanggitin niya yung mga pangalan ng pastor natin, mga kakilala niya, 92 years old. Ay, minsan may memory gap na yun. Nalilimutan natin. By the way, si John, si Apostol John, ay 90s na po siya nung isinulat niya po ito. Siya po yung huling apostol na nabubuhay at makikita po natin dito bilang apostol ay napakarami niyang mga naging kaibigan, mga naging karelasyon o naging partners sa ministeryo. Pero makikita natin, kilala pa rin niya sila by name. Ayun. Greet the friends by name. Kayo, minsan, di ba? Nahihiya kayo. Ano ba pangalan mo? Pag may kausap ka, tagal-tagal yung usap, ano ba pangalan mo? Nakakahiya, di ba? Nalilimutan natin. Pero yung banggitin mo pangalan, siya, Janel, o ano ba? Ano? RR, Big. Nakakatawa, di ba? Si Sakeyo nga di ba? Nung dumadaan sa Panginoon, di ba? Walang pumapansin sa kanya na, kilala niyo si Sakeyo, pandak. Mayaman siya. Umakyat siya sa puno. Bakit? Kasi walang magbigay umakyat siya, pero ano sabi? Sakeyo. Ikaw, ganun. Kilalang tao, darating, gustong-gustong makita. Di ba? Pangulo, sino man. Kilala dito sa Pilipinas. Tanong, kilala mo, pero ikaw kilala ka. Pero pag sinabi ang pangalan mo, ano kayo? Di ba? Yun po yung ibig po sabihin nito. Greet the friends by name. Okay. So, dito makita natin, sa kanyang pagtatapos ng kanyang letter, at marapit na rin ako matapos, okay? Dito, pinapakita niya yung kahalagahan ng pagkakaibigan. Friendship. Ako, sabi nga sa inyo yung aking best friend na si Pastor Mon, na best man ko, best BFF kami hanggang ngayon, na yung ninong ni CJ, nagkasal din sa kanya, naggawa ng bahay namin, bumili ng sasakyan niya. Ganun kami, kahalaga yung aming friendship. And also, mahalaga din yung fellowship. Kaya, every Sunday, we meet together for fellowship. Kaya kung talagang mananampalataya ka, hindi mo babaliwalain yan. Si Juan, gustong-gusto niya face to face. Bagamat nagkaka-chat tayo, messenger, online, pero iba pa rin mga kapatid ang face to face. Okay? At sabi doon, kapag ganoon, meron tayong friendship, meron tayong fellowship, ano mangyari? There will be peace in the church. Kakaroon tayo ng kapayapaan. Okay? Tayo mag-aaway-away, walang pagmamataasan, magkakaibigan tayo. Nagrespetuhan tayo sa isa't isa. Tama? And lastly, yung ating tatlong great truth na makikita natin dito sa ating pag-aaral sa chapter 3, the third epistles. Una, sa verse 3, sabi niya, know the truth and walk in it. Alamin niyo ang katotohanan mula sa salita ng Diyos at ipamuhay po natin. Di ba? Ano sabi ni Juan? Kung gusto niyong lumigaya ang inyong pastor, hindi para taasan niyo ang sweldo ng pastor,
o bigyan nyo ng bakasyon si pastor, kundi makita ni pastor na namumuhay kayo sa katotohanan. Sabi, there is no greater joy. Walang magpapaligaya sa amin. Itong nakaraang linggo ay very busy kami ni CJ, ni Kim sa kanilang condominium. Talagang umabot na kami ng gabi. Mag-umpisa ako na nakaupo, nakatayo, nakaupo sa silya hanggang sa nakalapag na sa labas. Sa sahig, sa pagod na. Hindi na ako makapag-drive. Si Kim ang nagdadrive sa hapon sa umaga. Sabi ng misis ko, oy, nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Of course, sabi po, anak ko yan. Diba? Masaya ako na makita yung anak ko na walang makakapag kahit napapagod ka physically, pero masaya ka sa ginagawa mo. Yan din po yon sa buhay spiritual. Kayo mga magulang, matutuwa ka kapag ang mga anak mo o apo mo ay namumuhay sa katotohanan. Na kahit kapuhanin Lord, masaya ka. Hindi ka mayumaman. Sabi sa inyo, ano mapapala, kung makamta mo ang buong salibutan, hindi ko hangad yun. Yung kayamanan ng buong mundo. Dapat maraming mayaman sa mundo to, hindi masaya talaga. Ang pinakamasaya ay yung you know the truth and you walk in it. Pangalawa, kinakailangan maging hospitable tayo to others who preach the truth. Maraming iba ay hinahangad lang yung kaligayahan lang pang sarili. Pero alam nyo, subukan yung tumulong sa iba. Mas lalong iligaya kayo. May acronym yan, di ba? Joy. No? Una, know Jesus. Pangalawa, other. And then, later you. Yun ang benefit nyo. Kasi kapag tumutulong ka sa iba, nagiging kabahagi ka ng ginagawa ng mga preacher. Subukan nyo po ito. Ako naging, yun nga yung kaklase ko si Mon, every Friday, Saturday, doon na sila nauwi sa bahay para Sunday, mag-church siya. From Quezon City po siya, Project 8. Ginagawa ko po yun nung araw pa. Kaya hanggang ngayon, mga pastor, mga missionary natin, from Batangas, kaya every last Sunday, pinadadala natin dito. Natutuloy ko sa bahay. Pero one time, baka pwede naman may space sa bahay niyo. Subukan niyo. Tulungan niyo yung mga pastor. Okay? Be hospitable. Sabihin yan, patuloyin niyo sa bahay, kainin niyo, okay, patulugin niyo, at kung may maiabot pa kayo para sa gawin niyo. Kung ano yung gantimpalang ibibigay ng Panginoon sa mga pastor at mga missionary, ay magiging bahagi kayo. Kung wala kayong panahon na mangaral, pag-evangelize, sila ay binigyan ng kakayanan ng Panginoon. At pangatlo, na magandang prinsipyo na dapat natin, o katotohanan, na dapat natin tularan, the third principle, pattern your life after a godly example. Kailangan mga bata, hindi lang sa mga bata, hindi sa bawat sa atin nito, dapat ang gagayahin nyo ay yung mga godly people. Kung tayo namang mga matatanda ngayon, yung tanong ko sa sarili ko, godly na ba ako para gayahin ako ng anak ko, apo ko? It is a challenge para sa atin. Yun ang ating maipamana. Mga kapatid, ang ating nihangad kasi ng iba, yung kayamanan, lupa, bahay, iiwan yan. Tama? At saka yung value nyo hanggang dito lang sa lupa. Pero yung godly o yung spiritual, pangwalang hanggan po yan mga kapatid, hanggang sa kalangitan. Kaya yun po yung pakanaisin ninyo mga kapatid. Okay? So, yan po yung tatlo. Know the truth and walk in it. Be hospitable to others who preach the truth. And pangatlo, pattern your life after godly example. Ano po magiging resulta? There will be peace in the church. At ano po mangyayari? And God will be glorified in His church. Malululahati natin ang Panginoon. Ito po ang ating tungkulin kung bakit tayo pinili ng Panginoon. Hindi para itaas natin ang ating sarili, kundi maitaas natin ang Diyos sa magitan ng ating buhay. Alam nyo,
Hindi tayo husgahan ng mga tao sa ating mga doktrina, kundi husgahan tayo sa ating mga behavior. Tama? Yung sa ating klase ng pamumuhay. Kung ano yung sinasabi mo, yung pinaniniwalaan mo, ipamuhay mo. At para magiging epektibo ang ating pag-ebanghelyo o sa ating nakita sa buhay natin. Kung walang kaibahan ang buhay natin sa buhay ng taong ating binabagay, ba't pa ako magbabago? Bakit pa ako aangkinin ko? O bakit ko pa sasampalatayanan yung Diyos mo? Eh, wala naman ako nakikitang pagbabago sa buhay mo. Parehas lang naman tayo. Ay kanya. So I hope na maging hamon po ito sa ating buhay. We know the truth, ipamuhay po natin yan. Okay? At tumulong po tayo sa mga missionary. And also, ipattern po natin ang ating buhay sa mga godly people na makikita natin, nagpapakita ng halimbawa. Naway maging hamon to sa ating buhay para sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Mga kabataan, I hope intindihin nyo ito at hindi kayo magsisisi, mabibigo, magiging maayos ang iyong buhay na magiging kalugod-lugod sa Diyos at maluwalhati natin ang Panginoon sa ating iglesia. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, o aming Ama, kami nagagalak at matutuwa, Panginoon, sa iyong mga salita at ginamit mo po si Apostol Juan na magpakita o magsabi o magsulat tungkol kay Gaius na dapat namin siyang tularan at hindi si Diotrepes na siyang naghahari-harian, gustong manguna sa loob ng simbahan. Kaya piliin po namin ang katulad ng buhay ni Gaius, katulad din ni Diotrepes, ni Demetrius, Panginoon, na talagang maganda ang patotoo ng kanyang buhay at ito'y pinatutunayan ng maraming tao na nakakilala sa kanya, maging yung kanyang doktrina o yung katotohanan na ipinamumuhay niya at maging si Apostol Juan ay nagpapatunay tungkol din dito. Panginoon, ito yung aming naising na mangyari sa aming buhay na makita ang magandang patotoo at upang maging mabisa kami na maghayag ng iyong salita. Kailangan naming ipahayag ang ebanghelyo sapagkat ito yung kapangyarihan mo para maligtas ang tao. Ito'y pinagkatiwala mo sa amin bilang iglesia. Kaya sana bilang mga totoong mananampalataya ay makita sa amin ang tamang pamumuhay, ang tamang katotohanan at ipamuhay po namin ito, Panginoon. Hihingi kami ng kapatawaran kung hindi namin pinapahalagahan ang fellowship, hindi namin pinapahalagahan ang pagkakaibigan sa mga totoong mananampalataya. Nalulungkot kami na mas marami pa kaming kaibigan sa mga hindi mananampalataya at ito yung nakaka-impluwensya po sa amin. Kaya tulungan mo po kami sa aming pag-aaral na ito, yung Banal na Espiritu ay humamon sa amin na mas naisin namin na ipattern po namin ang aming buhay sa mga godly people, Panginoon. At hindi kami madaling maimpluwensyahan ng masasamang mga tao. Kaya salamat po. Nais namin ibalik ang papuri, ang pasasalamat, ang pagsamba sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon.